Let everything that has breath praise the Lord. Purihin ang Diyos sa inyo pong awitin na inialay po sa Panginoon at sa amin din. Tayo po ngayon ay dumako sa mensahe ng Diyos para sa atin ngayong umaga. Salamat nga po sa Panginoon na kahit nga may banta ng napakalakas na bagyo, pero in Jesus' name, yan po ay malulusaw. Salamat sa Panginoon, tayo po ay naparito at sumamba sa Kanya. Ngayon po, ang ating mensahe sa umagang ito ay pagpapatuloy ng serye natin ng Stewardship Legacy. Pero bago yon, tayo po ay manalangin muna muli. Panginoon, maraming salamat po sapagkat kayo po ang umuudyok sa amin na lahat po ng may hininga ay dapat na magpuri sa iyo, aming Diyos. Karapat dapat ka nga, O Diyos, sa lahat ng papuri. Karapat dapat ka sa lahat ng kalwalhatian. Nais ka naming itaas, O Diyos, sa aming kalagitnaan. At ngayon nga sa umagang ito, hinihiling po namin ang pangunguna po ninyo sa amin sa pakikinig namin ng iyong mensahe. Gabayan po ninyo ang inyong lingkod, itago po ninyo ako sa inyong likuran. Kayo lamang po, Panginoon, ang siyang mangungusap sa bawat isa sa amin at maisa katuparan po namin sa aming pamumuhay ang nais po ninyo. Nabakad kami sa inyong kalooban, Panginoon, mamuhay ng may kabanalan. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Stewardship Legacy. Sa Tagalog po, yan yung pangangalaga ng mamanahin. O ipamamana pala, no? Ng ipamamana. By the way, nakaredy na po ba yung mga inyong ipapamana sa inyong mga mahal sa buhay, sa asawa nyo, o kaya sa anak nyo, siyempre. Ako ay, hindi pa nga po ako talagang matanda na, no? Pero sabi ko sa mga anak ko, ito sa'yo. Yun. Pati ka ako yung bisikleta kung luma, sige, sa'yo. Pero, pag tinatalakay po natin ang stewardship legacy, and this time ang focus po natin ay time, siyempre, ang talagang nasa sa isip po natin dyan ay yung ating buhay. Di ba? Kung paano natin ginugugol ang panahon natin habang tayo po ay naririto. So, sinasadya man o hindi, ay may mga iniiwanan tayong pamana sa henerasyong sumusunod sa atin. So, last Sunday nga po ay tinalakay sa atin ang truth or katotohanan as our legacy. This time nga po, pagtutuunan din natin ang tungkol naman sa legacy of time. Ano ba yung legacy of time? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Paano ba yan? Tingnan nyo yung susunod na slide. Yeah, may batang natutulog. Halos gabi-gabi ay hindi kinakalimutang lumuhod sa tabi ng higaan upang ipanalangin ng ama ang kanyang anak habang ito'y natutulog. Naririnig ito ng bata dahil hindi pa naman talaga malalim ang kanyang tulog. Pagkatapos ng maraming taon, ang sabi ng anak, binata na siya, hindi ko lahat natatandaan ang mga pangaral ng aking ama. Ngunit hindi ko makakalimutan ang kanyang mga panalangin. Stewardship of time in prayer, yun, di ba? And that leaves a spiritual legacy that shapes generations. So let us intentionally invest our time with people related to us for eternal purposes. Pag sinabi pong legacy of time, it involves understanding that human time is limited, limitado, and valuable gift. It's a valuable gift from God which should be used wisely to build a lasting spiritual legacy that points future generations to Him. Sabi nga po sa Kawikaan 3:22, Proverbs 13:22 speaks of a good person leaving an inheritance to their grandchildren, which includes both financial prudence and godly qualities. Sabi po dyan sa Proverbs 13 verse 22, ganito, a good person leaves an inheritance for their children's children,
but a sinner's wealth is stored up for the righteous. A biblical legacy is more than just material wealth. Alam na po natin yan. Diniscuss na po yan nung nakaraan pa. It's about passing down faith, wisdom, godly character, and the relationship with God to our future generations. Ang napaka-importante pong naipamana sa akin ng nanay ko, nung ako'y bata pa, no, ay nakita ko ang nanay ko, yung kanyang pagiging makadiyos. Naalala ko, pag natutulog po kami sa gabi, bago kami matulog sa gabi, nasa ilalim kami ng kulambo, at ang higaan namin ng nanay ko ay banig. Dalawa lang kami doon dahil yung mga kapatid kong babae ang nando sa kama na matambot. Kami ng nanay ko doon sa banig at saka sa ilalim ng kulambo. Pero bago kami matulog, uupo muna kami sa ilalim ng kulambo at sasabihin sa akin ng nanay ko, manalangin muna tayo. Salamat sa Diyos dahil sa nanay ko natutunan ko yung Ama Namin. Hindi niya ako tinuruan ng ibang dasal, kundi Ama Namin lang. Ama Namin, tapos pagkatapos ng Ama Namin ay puro kahilingan na, puro request na, request. Request para sa pamilya, request para sa sarili, sa kalusugan. So, ganun po ang pinamulat sa akin ng nanay ko. At talagang masasabi ko na maganda, yan ang pinaka-importanting ipinamana sa akin ng aking nanay. Of course, siyempre may iba pa pong pinamana sa akin, no? Pero ito na siguro ang isa sa pinaka-importanting ipinamana sa akin ng nanay ko. Now, let's go to Psalm 90, where we get our text for this morning. Psalm 90, o itong awit 90, this is the oldest psalm in the Bible. It is a prayer written by Moses, and it reminds us that life is short, God is holy, and wisdom is needed to live well. Time is gold. Madalas kong naririnig yan. Especially sa nanay ko, nung mga bata pa kaming magkakapatid, lagi kaming pinapaalalahanan yan, no? Especially pagka meron siyang gustong dapat naming tuparin o isagawa kaagad. Ayaw ng nanay ko ng sagot na, mamaya na lang, or saka na lang. Hindi ba, kung oobserbahan po natin ang maraming tao yung mga taong sinasabing nagtagumpay sa buhay, isinagawa nila ito, isinapamuhay nila ito, they embraced this saying, no, that time is gold. At totoong masasabi nating nagtagumpay nga sila sa mga nais nilang makamtan dahil talagang tinuring nila ang oras bilang ginto. Pero sa panahong ito, tingnan natin yung next slide. Next slide, please. Yan. Isa pa. Medyo nahuli na tayo. Yan. Sa panahong ito, napakaraming taong nag-aaksaya ng oras. Maraming pinagkakaabalahan ang tao na mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Many people, next slide please, spend their day by scrolling on their gadgets endlessly, or watching TV shows, or playing games using their cell phones or laptops, or other gadgets. No? Nauso yung Candy Crush. Naalala ko tuloy si Enrile. Doon sa Senado, Candy Crush yung nilalaro niya. Naubos ang maghapon at pati na magdamag sa gayong mga bagay lamang. Umamin tayo. Nabibiktima tayo niyan. Di ba? Ang dami-daming napapanood sa internet na ayaw na nating bitawan yung mga cellphones natin mula sa madaling araw hanggang sa gabi na. Minsan, puyat ka na, no? Dahil lang sa napapanood mo sa cellphone. But, balik tayo doon sa slide kanina sa introduction. If we want to leave a stewardship legacy of time, we must learn to redeem it. Upang mapangalagaan nga natin ang maipamamanang panahon, kailangan ay matuto tayong ito'y hindi sinasayang.
Dapat tayong matutong samantalahin ang panahon. So how do we redeem our time? How do we make the best use of our time? Basahin po natin ngayon ang ating teksto at tayo po tumayo sa pagbasa ng ating teksto sa umagang ito. Sabi po diyan, the years of our life are 70, or even by reason of strength, 80, yet their span is but toil and trouble. They are soon gone and we fly away. Who considers the power of your anger and your wrath according to the fear of you? So teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Pagpalain nawa sa puso natin ang salita ng Diyos na ating binasa. Makakaupo na po kayo. Salamat po. So, punta tayo sa letter T ng time. Sa verse 10, sabi po dyan, the years of our life are 70, or even by reason of strength, 80, yet their span is but toil and trouble. They are soon gone, and we fly away. So, ang punto po natin, to make the best use of our time, treasure our days. Sabi po sa Tagalog, ang buhay namin ay hanggang 70 taon lang. O kung malakas pa ay aabot ng 80 taon. Ngunit kahit ang aming pinakamagandang mga taon ay puno ng paghihirap at kaguluhan, talagang hindi magtatagal ang buhay namin at kami ay mawawala. 70 or 80? Nung minsan nga po sa pastoral meeting ay nagtatawanan po kami dahil minsan nag-devotion si Pastor Teddy. Ito ang kanyang passage. No? 70 to 80 daw ang tatagal ng buhay. Sabi ko 60 na nga po ako. So ilang taon na lang pala ako dito sa mundo. Ilang taon na lang pala ako. No? So yun, nagtatawanan kami. Kasi ako pinakamatanda sa pastoral team. So, dito, 70 or 80, sabi ni Moses. Nalalaman kasi ni Moses na ito ang karaniwang lifespan ng buhay ng tao. Huwag po nating iniisip na hindi na pwedeng lumampas ng 80 ang edad natin. Alam naman natin marami na ring centenarian sa ating panahon, lalo na ngayon na may tinatarget silang 100,000 pesos. Sinabi rin naman po sa Genesis chapter 6 verse 3, mula ngayon ang tao ay mabubuhay ng hindi hihigit sa 120 taon. Si Moises, alam niyo ba kung anong edad namatay si Moises? Sino nakakaalam? 120. Namatay siya. Nandiyan yan sa Deuteronomy 34:7. Namatay siya ng 120 years old. So tama yung sinabi ng Diyos, no, doon sa Genesis 6:3. Wala nang lalampas sa 120. Si Enrile, nasa 100, ano na ba siya? 100 years old na siya, no? Pero hindi nakulong. Pero ang talagang gusto sabihin sa atin dito ni Moises, ang talagang gustong sabihin sa atin dito ni Moises ay lahat ng tao ay nabubuhay ng pansamantala lamang dito sa mundong ibabaw. Lahat tayo ay siguradong papanaw. Mawawala tayo. Sabi niya, no? We will fly away. No, fly away. Di ba? Nauso yung kanta na yan. So, the fact is, life is really short. But we have to treat it as a gift from the Lord. Every day is a gift. Ang sabi po ni Santiago 4, sa Santiago 4:14, sapagkat ang buhay ay, bakit ganun? Parang napuputol-putol yung ating sound. Ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. So sa mundong ito, bilang po ang mga araw ng bawat isa sa atin. Pati nga ang bawat segundo, di ba, ay bilang din. Limitado po ang mga araw at mga oras natin dito. Sa paningin talaga ng Diyos, maiksi lang yan dahil siya ay pangwalang hanggan. No? We don't have forever. Walang forever na edad. No? Kaya kung tama ang pananaw mo, talagang dapat mong isipin na ang bawat isang araw ay kaloob sa iyo. Every day is a gift.
Pag nakakatanggap ka ng gift o regalo, paano mo ito pinagpapahalagahan? Siguro kapag alam mong bilang na ang mga araw mo, halimbawa ay alam mong 3 araw ka na lang sa mundong ito. 3 araw ka na lang sa mundong ito. Paano mo pahahalagahan ang bawat araw? Siguro sasabihin mo talagang kahit segundo ayaw mong sayangin. Ayaw mo mag-aksaya ng oras, ng bawat minuto, ng bawat sandali sa bawat araw. Sa unang Kronika 29:14, sabi diyan, pero sino po ba ako at ang aking mga mamamayan na makapagbibigay kami ng nag-uumapaw na kaloob na gaya nito? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay ninyo sa amin. Ang bawat segundo, bawat minuto, bawat oras, bawat araw, bawat taon, yan ay dapat nating ibinabalik sa Diyos. Another truth, time is a valuable commodity. How do you spend your time every day, each day? Paano mo yan ginugugol? Paano ka nagbabudget ng time mo? Sa Phoebus College of Bible, tinuruan po kami doon, no? Kung paano i-budget ang time ng estudyante pa ako. Pinagawa kami ng chart at kung ano-ano pa. At kaya ang mga estudyante po sa Phoebus ay talagang sabi nga ay parang mga sundalo daw yan na talagang kala mo nasa military training. Pati yung pagbabudget ng oras ay inaayos. So alimbawa, pag limitado nga ang pera mo, ang galing-galing mong ayusin yung pagbabudget, di ba? Usay mo kasi alam mo, konti lang yung pera mo. Dapat daw po ay ganun din kung paano natin pwedeng i-budget ang ating mga oras. Hindi natin pwedeng aksayahin sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Yung mga bagay na hindi talaga nakapagbibigay lugod sa Diyos. Ang sabi nga po, don't waste what you cannot replace. Sabay-sabay nga po tayo, ulitin natin yan. Don't waste what you cannot replace. We have to treasure each day God gives us. To treasure time means to treat it as sacred. Sagrado po dapat ang bawat oras. It is really important. Hindi mo na kayang ibalik ang nagdaang panahon. Kahit kantahin mo pa ng kantahin yung kung maibabalik ko lang ang dating ikot ng mundo. Ang gusto ko, ako'y lagi na lang sa piling mo. Hindi mo na maibabalik ang lumipas na oras. Wala, hindi totoo yun. So, hindi natin dapat inaaksaya ang panahon. Imagine, if someone gives you 86,400 pesos every day, 86,400 pesos every day. Pero ang kailangan, gastusin mo ito bago pa maghating gabi. At hindi pa pwedeng may matitira. So, that's exactly what God does with time. Binigyan niya tayo ng 86,400 seconds each day. The question is, how do we spend these 86,400 seconds each day? Next slide, please. Doon sa mga puntod, may makikita tayo dyan ng 2 dates. The day of birth and the day of death. Anong mahalaga dyan? Sa tingin nyo? The dash. Yung pong gitling. Gitling. Yung gitling dyan ang talagang importante. Bakit po? That dash represents the entire life lived. Yung mga choices mo, mga relationships mo, yung mga pamana mo na iniwan mo, yan yun. Yan yun.
And so, Psalm 90 reminds us that our years quickly pass and we fly away. Kaya, stewardship of time is about how we live in the dash, not just the length of the years. So if we treasure our days, we must also live them in light of God's holiness. That's letter I. Internalize God's holiness in verse 11. Sabi diyan, who considers the power of your anger and your wrath according to the fear of you? Sa Tagalog, sinong nakababatid ng kapangyarihan ng iyong galit sapagkat ang iyong puot ay sinlaki ng takot na nauukol sa iyo. So, this verse emphasizes that God's wrath, yung puot ng Diyos, is real. So, in this verse, verse 11, this is a rhetorical question asking who can truly comprehend. Sino ba talaga makakaunawa ng puot ng Diyos against sin or the proper reverence as our response? Excuse me lang po. Sumumpong na naman po yung aking allergy. So, mapapansin po natin sa talata na ang galit at puot ng Diyos ay konektado dun sa takot natin sa Kanya. Pero ang takot na tinutukoy dito ay yung reverence, so yung pagpipitagan, pagkilala, pagpapasakop sa Kanya. And it pertains to reverential awe and respect for God's holiness and authority. Mortality reminds us of accountability. Stewardship of time is not just, hindi ito yung kung gaano ka kasanay i-manage ang time, kung gaano ka kagaling. It's about accountability before a holy God. Sabi po sa Hebreo 9:27, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan. Itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito'y ang paghuhukom ng Diyos. Mga kapatid, sandali lang ang buhay sa daigdig na ito. After your life here, you have to face God. The question is, are you ready? Handa ka na ba na humarap sa Diyos? Because mortality is not just biological, it is also theological. Death is a reminder of sin and judgment. According to this verse, no? God hates what? He hates sin. Yun lang naman talaga ang kinapupuotan ng Diyos, di ba? Ang kasalanan. So, andyan yun sa verse na yan, yung dalawang salita, anger or galit, and wrath, sa Tagalog, puot. Batid natin na ang galit at puot ng Diyos ay nakatuon sa kasalanan, kaya naman sa galit at puot ng Diyos ay hinatulan niya ng kamatayan ng tao at ang lahat po ay namamatay. Alam natin ang kabagsikan na iyan dahil sa isang kasalanan lang ni Eva at Adan, putol agad ang relasyon nila sa Diyos at pinarusahan sila ng kamatayan. At alam natin na hindi lang kamatayang pisikal yan, hindi pati kamatayang espiritual. So sinasabi po ni Moises, sa verse 11, na hindi maraming tao ang naiisip ang tungkol sa kabanalan at tungkol sa puot ng Diyos. Nabubuhay ang marami sa atin na binabaliwala ang kakaharapin nating puot ng Diyos. Mararanasan po ng tao yan, hindi man dito, pero tiyak dun sa kabilang buhay. Dapat po nating pag-isipan yan. Diyan po nagmumula yung ating pagpipitagan, yung ating pagsamba sa Diyos. Ang ating pagsamba sa Diyos, ang nag-uudyok sa atin sa responsableng pamumuhay. Our recognition of God's power
and wrath against sin should lead us to live in a way that acknowledges God's justice and holiness. Kaya hindi nga nararapat na ipinagwawalang bahala natin kung paano natin ginagamit ang bawat oras at bawat araw. Gamitin natin ang mga ito ng maayos at makabuluhan na laging nasa isip natin balang araw ay ipagsusulit natin ang mga ito sa Diyos. Di ba, may mga estudyante sa eskwela, papasok, hindi naman nakikinig, hindi naman pinapansin yung mga sinasabi ng guro niya. Pero pagdating sa examination day, nagpapanik. Di ba? Many of us live like that. We ignore God until it's too late. So, if life is short, God is holy, then we must manage our time wisely. Yan po yung susunod na letra. Letter M. Letter M. Letter M, manage with wisdom according to verse 12a. So teach us to number our days. Turuan mo kaming bilangin ng wasto ang aming mga araw. Number our days, ang ibig sabihin niyan, hindi po ito literal na pagbibilang ng araw. Ito ay kahilingan sa Diyos upang matutuhan na pagpahalagahan at gamitin ng tama ang bawat araw na ipinagkakaloob ng Diyos. So this means understanding the finite nature of life in order to live with wisdom, purpose, and a focus on what truly matters. Numbering our days. It means intentional living. Hinihiling po ni Moises sa Diyos na tayo ay matutong mamuhay ng makabuluhan. Intentionally, dapat namumuhay tayo ng makabuluhan. In Hebrew language, ang number, yung salitang number na yan, sa Hebrew language po, kasi Hebrew language talaga ang original ng Old Testament, maunaw, meaning to reckon, evaluate, measure carefully. Measure carefully. Kaya naman, doon sa New Filipino Version, di ba nakita nyo diyan, sabi niya, turuan mo kaming bilangin ng wasto ang aming mga araw. So to number our days means to evaluate, to plan, to live with purpose. And we must align our priorities with the things of heaven. Living with intention. Kapag naiintindihan natin kung gaano kahalaga ang bawat araw, ang lahat ng ating kilos, maging ang ating mga relasyon, ang paggamit ng oras natin ay tadyang makabuluhan. Katulad nga ito ng sinabi ko kanina na pagbabudget ng pera, kung alam mong limitado lang hawak mong pera, tama ang mga layunin mo sa paggamit ng bawat araw. So the wisdom enables a person to live each day wisely and make each moment count. Make each moment count for something good. Mga kapatid, wisdom is not automatic. Itinuturo ito sa atin ng Diyos. Kaya nga po, di ho ba, sinasabi sa atin that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Stewardship is about priorities. It's not just productivity. Stewardship of time is about living with intentionality, not just going through the motions. We are not drifting aimlessly. 2 oras kang laging nakatenga sa traffic. Kung ikay nagtatrabaho mula rito, bumabiyahe ka sa Manila, maaring 2 oras. Natetenga ka sa traffic. Anong ginagawa mo pagka ganyan? So meron pong isang kilala ko na 2 oras nga daw siyang natitenga sa traffic. So instead of her frustration, she listens to the scripture do sa kanyang Bible app. She prays, and she calls her loved ones. So in that way,
talaga pong hindi niya sinasayang ang oras niya. She knows how to number her days by redeeming wasted time into worship and relationship. Mga kapatid, stewardship is not just about having more hours, but about using the hours we have wisely. Si Jim Elliot, kilala niyo si Jim Elliot? Yan. Nabanggit ko na po yan noong Missions Month natin at nabanggit na rin po ni Pastor Palier, kung sino si Jim Elliot. This missionary was martyred at the age of 28. He once said, "He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose." Though his life was short, it was wisely managed for eternal impact. So, and when we manage our time with wisdom, we can establish a legacy that can outlive us. Tingnan natin yung verse 12b. Establish a legacy. Sabi diyan, that we may get a heart of wisdom, upang kami ay magtamo ng ng matalinong puso, sabi diyan, upang magtamo kami ng matalinong puso. A heart of wisdom. Ano ba yan? This is a life shaped by God's truth. If we are aware about how short life is, we would desire to gain wisdom. Kapag totoong batid natin na maiksi lang ang buhay dito, hanapin natin ang karunungan. And we can ask God. We should ask God for wisdom, that we would truly value each day to live intentionally and focus on what truly matters. At paano nga po ba ito na ipagkakaloob sa atin? Malinaw naman sa Proverbs 9 verse 10, di ba? The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Sa Tagalog, ang paggalang sa Panginoon ang pasimula ng karunungan, at ang pagkilala sa banal na Diyos ay nagpapahiwatig ng pagkaunawa. Yung wisdom sa Hebrew language ay chokma. Chokma, this is not just intellectual knowledge, hindi lang ito yung mga kaalaman. But this pertains to a practical skill for godly living that involves transformation of our inner selves. This is about applying God's truth to make choices that have eternal significance rather than getting caught up in those fleeting earthly pursuits. Yung mga wala namang kakwenta-kwentang bagay, doon natin sinasayang ang ating mga oras. At dahil nga limitado ang ating panahon dito sa mundo, dapat na matuto tayong mamuhay ng may tamang layunin. Wag na tayong nagpapaluwat pa sa paggawa ng mga tamang desisyon o sa pagsisikap sa pamumuhay sa kabanalan. Christians intend to live with purpose, to honor God, making wise choices that have eternal value, pursuing what is godly, aligning our priorities with His will. Legacy is not measured in years lived, but in lives touched. Siguro marami sa atin dito ang gusto ay mabuhay pa ng mahaba. Marami sa atin ang ayaw agad pumanaw. Pero ang tanong, ano ang kabuluhan ng buhay? Ano ang kabuluhan ng buhay sa mundo kung wala ka namang gagawing makapagbibigay karangalan sa Diyos? Sayang lang ang buhay mo dito sa mundo. Ang mensahe sa atin sa umagang ito, malinaw.
mayroon kang dapat na ipapasa, na ipamamana sa susunod na henerasyon. Kapag legacy of time ang tinutukoy natin, ito yung dapat nating pag-iisipan. Ano yan? Importante ba ang haba ng buhay kaysa sa uri ng buhay? Yun ang pag-isipan natin pag sinabing legacy of time. Importante ba ang haba ng buhay kaysa sa uri ng buhay? So our theme for this month encourages each one of us to shift our focus from quantity of time, particularly in our theme for this week. I-shift po natin yung focus natin from the quantity of time we have to the quality and purposeful impact of our actions within that time, within this time. The true value of a person's life and their lasting legacy isn't determined by how long they live, but by the quality of their interactions, the positive changes they inspire in others, and the extent to which they invest their limited time in things with eternal significance. Sabi ng isang retired teacher, sabi niya, hindi ko na naaalala yung mga lessons na itinuro ko sa aking mga estudyante. Pero itong sabi niya, but I see my legacy in the lives of my students. Stewardship of time. Sabi po sa atin dito, kagaya nitong gurong ito, it multiplies beyond one's lifespan. Si Martin Luther King, kilala niyo po siya, di ba? 39 years old nung siya'y namatay. Maigsi lang ang naging buhay niya. But his impact on the American civil rights movement and the global pursuit of racial equality and justice is immeasurable. Susunod na slide. Ang mag-asawang Kristiyanong misyonero sa China na sina John and Betty Stam. Namatay sila sa kanilang edad na late 20s. Graduate sila, pagka-graduate nila sa Moody Bible Institute. By the way, nag-aaral po ako dyan, pero hindi ko natapos. Pagka-graduate nila sa Moody Bible Institute noong early 1930s, tinawag sila ng Panginoon na magmisyon sa China. Kaya lamang, habang sila'y nagmimisyon doon, pinatay sila ng mga rebeldeng komunista noong 1934, habang naglilingkod sila sa ilalim ng China Inland Mission. Alam po ninyo yung China Inland Mission ngayon? Kung ano pangalan? Overseas Missionary Fellowship, OMF. So, ang istorya ng buhay ni John and Betty Stam ay nagbigay ng inspirasyon upang maraming Kristiyano sa buong mundo ang nagkaloob ng kanilang mga buhay sa Panginoon para sa global missions. Stewardship of time means investing in people, investing in discipleship, investing in eternal priorities. Tingnan po ninyo yung larawan na yan. Every Sunday evening, kahit na napaka-busy na nagdaang mga araw ng linggo, ang pamilyang yan ay nagsasama-sama sa kanilang dining room, doon sa table. Binubuksan ng ama ang Biblia. Ang ina ay nagpapaawit ng himno. Ang mga anak ay nagsishare ng kanilang prayer request. Oo, minsan itong mga batang ito ay alumpihit. Alala ko tuloy mga anak ko, pag nagdi-devotion kami, maliliit pa sila. Mga alumpihit. Sometimes, naghahagik-gikan. Pero, eto maganda. Kahit maliliit pa sila, kinalakihan nila yan.
nakakasanayan nila itong pagdi-devotion bilang pamilya. It became part of their lives. And decades later, these children, now parents themselves, continue the same tradition in their own homes. Ang isa sa kanila sinabi, hindi pa namin nalalaman talaga kung ano yon, sabi niya. But those short devotions shaped our faith. They became our family's heartbeat. So intentional use of time, we can use that for worship. It creates a legacy. Sabi sa Psalm 90, verse 12, this calls us to mindful numbering of our days. Family devotion, meron ba tayo niyan sa pamilya natin? And this multiplies that wisdom. Isipin po ninyo ang isang puno. You may plant a small seedling. Naalala ko nung ako po ay nagpapastor sa Binyan, Laguna. Harap po namin ay yung isang malaking bakanting lote. Yun na yung parang doon na yung clubhouse nila. Nagtanim po ako doon ng talisay. Alam niyo yung talisay, di ba? Seedling ng talisay. Tumubo. Tumaas ng tumaas. At nakita ko, sinisilungan na ito ng mga tao. So, anong ibig kong sabihin dito? You may plant a seedling, you may not sit under its shade today, but if you plant it, future generations will. In the same way, the way you use your time today can bless people long after you're gone. In conclusion, mga kapatid, Psalm 90, 10 to 12 teaches us that we must treasure our days because life is short. We must internalize God's holiness because life is accountable. We must manage with wisdom because life is precious. We must establish a legacy because life is meant to multiply. Mga kapatid, nawa po, naging pagpapala sa atin ngayong umaga ang mensaheng ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, dakilang Diyos sa aming Ama sa langit. Maraming salamat po sa iyong mensahe sa amin ngayong umaga. Na matutunan po namin talagang kami ay pagpahalagahan ang bawat araw sa aming buhay. Matuto kaming mamuhay ng naayon sa kalooban mo. Ipamuhay nga po namin, Panginoon, ang mga katotohanan ito na aming natunghayan. Kayo ang kumilos sa aming mga buhay upang sa pamamagitan po ng aming mga buhay, nakikita po ng susunod na henerasyon ang kanilang mamanahin, mga espiritual na bagay na nagmumula sa amin sa pamamagitan nga po ng lakas na at gabay po ninyo sa aming pamumuhay. Maraming salamat, Panginoon. Kayo po ang maluwalhati. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.